Ang Baguio ang isa sa pinakasikat na destinasyon sa bansa. Kilala sa lamig ng klima, ganda ng mga tanawin, at samot-saring atraksyong dinarayo ng mga turista taon-taon. Pero alam nyo ba, sa likod ng ganda ng bawat lugar dito, ay may kwentong bihirang ikwento. Mga kwentong hindi mo makikita sa litrato at hindi mo rin maririnig kung hindi ka magtatanong. Sa likod ng bundok na ito, may isang lugar na minsan naging saksi ng digmaan. Ito ang Torre Gate, at ang kampanang ito ay may hiwagang tinatago. Isang bagay na tahimik na nakabitin, ngunit may kwentong babago sa paraan ng pagtingin mo sa lugar na ito. Kaya muli, samahan niyo ako sa ating panibagong paglalakbay upang tuklasin ang hiwaga ng kampana sa Baguio City. Isang magandang araw at story naman ng paglalakbay, and welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. At nandito nga pala tayo ngayon sa Teachers Camp. At dito rin tayo nakakuha ng accommodation. So doon, yung main lobby nila, at doon tayo nagbayad ng 350 per head. At peak season pa ngayon, ha? Tara, papakita ko sa inyo kung ano yung accommodation na nakuha namin. So nandito tayo ngayon sa Emrecto Hall at meron pa sila ditong isang lobby. Kung ano yung binigay dun sa main lobby ay iabot nyo dito. Tapos papasok na kayo sa room na binigay sa inyo. So dito pala ay meron ding internet connection. So ito. Yan. Tapos dito pwede kayo magtambay anytime na gusto niyo. Tapos dito naman yung kwarto na nakuha namin. So tara, pakita ko sa inyo. So meron ditong 5 single bed. Yan. Tapos dito meron din naman itong CR na merong hot and cold water. So nakuha nga pala namin doon ng 350 per head per night. Mag-present lang kayo ng valid ID na talagang kayo ay government employee. Ang Teachers Camp ay tinatag noong 1908 sa panahon ng mga Amerikano. Layunin nito magsilbing pahingahan at training center ng mga guro mula sa iba't ibang panig ng bansa. Dahil sa malamig na klima ng Baguio, dito ginaganap ang mga seminar at pagsasanay ng mga guro. Sa paglipas ng panahon, naging simbolo ito ng edukasyon, disiplina at serbisyo. Hanggang ngayon, bukas pa rin ang Teachers Camp, hindi lang para sa mga guro, kundi pati na rin sa mga bisitang gustong makaranas ng isang tahimik at makasaysayang lugar sa Baguio. Dito, ang kinagandahan pa, merong malawak na space or area na pwede nyo pagtambayan or pwedeng paglaruan ng mga bata. At pwede nyo ring ikutin ang buong lugar, makikita nyo yung ganda ng mga bulaklak, at mas mapifeel nyo yung nature dahil sa dami ng mga pine trees dito. Ngayon ay pupuntahan naman natin ang isang makasaysayang lugar dito sa Baguio. Ito ay isang pasyalan, ngunit sa likod dito ay mayroong kwento na ikaw ay may matutuklasan. Ngayon ay mas pinipili na lang natin mag-taxi para mas less hassle para sa paghanap ng parking at sa traffic na ating kaharapin sa ating paglalakbay. Nandito na tayo ngayon sa Mirador at samahan niyo akong silipin kung ano nga ba yung mga makikita dito sa lugar na ito at alamin ang kwento sa lugar kung bakit ito naging makasaysayan. Ang Baguio ay hindi rin nakaligtas sa bangis ng ikalawang digmaang pandaigdig. Tulad ng iba pang bahagi ng bansa, pinasok at sinakop din ito ng mga Hapones. Noong 1945, bilang bahagi ng kampanya ng mga Amerikano upang palayain ang Baguio mula sa pananakop ng mga Hapones, binomba ang mga strategic na lugar ng lungsod, kabilang na ang Mirador Hill. Ayon mismo sa Mirador Hill Peace Memorial, isang American bomb ang bumagsak dito noong 1945 na sumira sa mga struktura tulad ng Jesuit Trinity. Pagsapit ng Disyembre 1945, nagsimula na ang reconstruction at paghilom ng Baguio mula sa sugat ng digmaan. Dito sa Mirador ay makikita nyo ang Torre Gate at sa likod nito ay makikita nyo napakagandang panoramic view ng bahagi na ito ng Baguio. Hindi lang Torre Gate at Peace Bell Pavilion ang makikita rito. Makikita rin dito ang To The Moon, ang Almasam Garden at ilang pang magagandang istruktura. Mas magandang bumisita rito pag dapit hapon. Mas maganda ang binibigay na kulay ng araw at mas nagiging maganda ang background. Ang Torre Gate ay sumisimbolo ng kapayapaan at pagkakasundo matapos ang digmaan. Habang ang kampana sa Peace Bell Pavilion ay nagmula mismo sa isang unexploded American bomb noong 1945.
isang paalala kung paano ang sandata ng digmaan ay ginawang simbolo ng kapayapaan at paghilom. At ngayon naman ay magtutungo tayo sa isang magarbong lugar. Isang kastilyo na tila hango sa isang kwento sa libro o pelikula. Samahan niyo akong tuklasin ang magarbong lugar na ito na tinatawag na Dragon Treasure Castle. Hindi lang mirador ang ating papasyalan. Nandito tayo sa dating tahimik na bundok na hindi tinayo para sa pagninilay. Ito ay tinayo para sa isang engranding anyo. Ang Dragon Treasure Castle ay isang castle-style attraction na matatagpuan sa Baguio City. Ito ay hindi sinaunang struktura, kundi modernong proyekto na naging bagong pasyalan para sa mga turista at mga lokal na bisita. Nagbukas ito sa publiko noong February 2025. Ipinatayo ito ni Terrio Yubos. Pinatayo niya ito dahil iniisip niyang gamitin ang lupa para protektahan ang Kissing Rock, isang natural at makasaysayang bato na may kahalagaan sa komunidad. Ang itsura nitong Dragon Treasure Castle ay kahalintulad ng mga imahe sa medieval castle sa Europe. Parang sa mga libro lang natin ito nakikita or sa mga pelikula. Pagpasok nyo sa Grand Gate ay makikita nyo na kagad ang malaking stone wall at ang battlement. At dahil nga Dragon Treasure ang pangalan ng lugar na ito, ay hindi pwedeng mawala ang mga dragon-inspired na figures. At napakaganda rin ng scenic view dito sa kanilang view deck. At ang magandang oras daw dito ng pagpunta ay umagang-umaga or yung padapit hapon na. Para makita natin yung mga sea of clouds. So ito pa yung ilang karagdagang attraction na makikita nyo dito. So dito sa bahaging ito, meron pa lang isang mini cave. So tara, tingnan natin. So ito palang kuwebang ito ay may exit dito sa kabila. So ayan. So dito tayo lalabas. Pumasok tayo sa kabila at ito yung ating lalabasan. Paglabas natin dito sa kuweba, ang ilang bahaging makikita natin dito ay itong ayan, meron sila dito makikita kayong soldier or Spartan tato. Dito naman sa kabila, isang figure ng dragon. So nakita natin na maraming naglilitrato dito. At dito naman sa pagbaba, ilalabas tayo sa bunganga ng dragon. So ayan. Yan na yung bunganga ng dragon. Ayan. So umikot lang din naman tayo. Ang ilang bahagi nitong Dragon Castle ay under construction pa. Nakita naman natin na meron pang ginagawang bahagi dito sa itaas. Ngayon ay silipin naman natin ang pinakataas na bahagi na pwede pang akitan dito sa Dragon Treasure. Nandito na tayo sa pinakataas na bahagi ng Dragon Treasure. At makikita naman natin sa bahaging ito ay under construction pa. So may mga ilang pa silang inaayos dito. So makikita nyo dito ay ang imahe ng leon at imahe ng lobo. Ayan. Kitang-kita na natin ang kabuuan ng Dragon Treasure dito sa ibaba.
Hindi lang ganda makikita nyo rito, makikita nyo rin rito ang patunay ng pagiging malikhain ng mga taga-Benguet. At para mas lalo nyo masubaybayan ang ating mga biyahe at tuklasin ang mga kwento sa kada lugar natin pinupuntahan, huwag nyo kalimutan na i-like ang video na ito at syempre mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang story ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you.